Tamba. And of course sa Quezon sa General Nakar. Light to moderate with occasional heavy rains naman sa Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga at Bulacan. Partikular sa Kalumpit at Hagonoy. Yan po yung apektado. Kaya mag-ingat po tayo hanggang alas 8 pa yan. O kaya kahit na araw dyan, may window po na pwedeng umulan, light to moderate with occasional heavy rains ayon sa Pag-asa. Magandang umaga po kay Congressman Jose Manuel Chel Diokno ng Akbayan Party List at isa po sa mga prosecutor dyan sa Vice President Sara Duterte impeachment trial. Congressman Chel, magandang umaga po sa inyo. Good morning! Good morning, Alvin. Good morning sa lahat ng nakikinig at nanonood. Opo, bago po yung issue sa impeachment, Attorney Chel, dun po muna sa labor issue. Ano po, I know you are once upon a time a dean, kaya marami pong nagtataka legally speaking, pwede po pala yun na ang isang RTC o isang korte pigilan mag-issue ng TRO sa isang wage hike order? Hindi nga Alvin. Yan ang aking opinion na ayon sa Article 126 ng Labor Code. Hindi pwede maglabas ng restraining order o injunction sa mga regional o national wage hike orders. Para sa akin, klarong-klaro yan. Kaya nagtataka ako kung bakit ganun nga nangyari. Opo, bakit po kaya no? So anong remedyo pag ganyan? Yaman din lang na ginawa na po ng hukom, ng judge. Ano po? Ang dehado po yun, yung mga manggagawa kasi on hold naman po. Ano po remedyo nila? Yun nga, malaking injustice sa mga manggagawa natin itong nangyari. And ang maaring mismo yung judge na nag-issue ay pwede niyang i-rescind yung kanyang restraining order. O di kaya, pwede rin umakyat at mag-file ng certiorari o similar na petition na kine-question yung itong ginawa ng RTC ng Pasig. Opo, may naalala ba kayo sa inyong entire legal career na ganyan na pwede palang gawin ng judge yan? O first time nyo rin maka-encounter ng ganyang insidente, Attorney Chel? Sa memorya ko, first time ito nangyari. Wala akong naalalang ganitong klaseng kaso dati. Opo. Ang Supreme Court, kasi last time nanawagan din po kami, kami sa DCMM, ako mismo in particular, ikako, dapat siguro yung Supreme Court, kasi mga judges po under sa Supreme Court, hindi ho ba? Hindi ba dapat nag-i-issue din sila ng clarification or perhaps a statement na pwedeng gawin yun, may karapatan ang aming mga judges to do that? So, yung nasa kamay kasi ang Office of the Court Administrator sa ilalim ng Supreme Court natin. At ang Supreme Court, ang may administrative supervision over all lower court judges. Opo. So, maaring mag-step in ang OCAP. Pero I'm sure by now na alam na rin nila ito. At baka maganda rin na tanungin ng media sa kanila kung mayroon ba silang gagawin action. Opo. Tsaka siguro si Congressman Chel, alam po ninyo, nagva-vlog po si Congressman Chel, may mga entry lagi siya. Gawan nyo naman ng entry ito, Attorney Chel, kawawa po yung mga manggagawa po natin na umasa, tapos ngayon naunsami, tapos sila pa ngayon yung parang kailangan gumawa ng hakbang para matuloy po yung dagdag sahod. May implikasyon po kasi the next time pala na may problema ang employer, ang gagawin po niya, hihirit siya ng TRO, di lahat ng wage hike mapipigil. Yes, Alvin. At in the works na rin po yan. At meron pa kaming sinusulong. Kung maalala ninyo, yung 200 peso across the board na wage increase na sana naisabatas na. Pero hanggang ngayon ay nananawagan pa rin tayo na tulungan natin ang ating mga kababayan manggagawa. You mean, sir, yung across the board po? Yes. Opo. Nakasali ba yan sa priority ni Pangulong Marcos? Parang hindi, ano po? Parang hindi Oo nga At yun ang isang bagay na inintay sana namin na may banggit din ng SONA ni Pangulong. Opo. Ang nandun lang po na sinusulong din ninyo, I don't know kung kasali kayo doon sa nagsusulong na alisin yung system loss sa kuryente po, charge. Oo, opo. Mamaya magkaka-hearing kami sa House of Representatives. Mamayang alas 10. Tungkol po dyan. Ano po yung isusulong ninyo bilang akbayan representative kaugnay sa system loss charge, Attorney? Dapat hindi na ipasa sa mga consumer yan.
At meron na kaming naihain unang-una na resolution na investigahan ito. At pangalawa, meron din kaming panukala na ganun nga, hindi na dapat sagutin ng mga consumer yung systems loss charges. Mapa-technical and non-technical, attorney. Kasi dinidifferentiate po nila eh. Yung technical daw ay talaga namang likas na may nawawala sa delivery ng kuryente. Yung non-technical naman, yung mga ninanakaw. Sa inyo po, pareho dapat hindi yan ipasa sa atin. Ang marami kami ng tanong na inaabangan na mamayang umaga dahil kailangan maging fully transparent ang ating mga power companies dyan at malaman na natin yung buong katotohanan para yung mga panukala na nakafile ay maayos namin maipoproseso at maisasabatas. Apo. Ngayon, pihit tayo sa impeachment, Attorney Chel. Samantalahin na po namin dahil nandiyan naman po kayo na. Yung punto po ba ng prosekusyon dito ngayon sa pagdidirect exam sa dating COA Intelhead, ay para patunayan na binulsa ng Vice President ang kanyang confidential funds o yung the fact na hindi niya maayos-ayos yung paliwanag kung paano ginastos is already impeachable? Yes, malawak ang Article 1 ng ating Articles of Impeachment na si Vice President Duterte ay nag-commit ng culpable violation of the Constitution, graft and corruption, at pati betrayal ng public trust. Nung na-misuse, na-misappropriate at hindi maayos ang pag-liquidate ng confidential funds na ibinaba sa Office of the Vice President at sa DepEd nung siya ay DepEd Secretary. Kaya itong mga allegation includes irregular liquidation and misuse. So, itong mga bagay na ito, sa tingin namin, kung basta kahit anong klaseng public funds ang ibinaba sa isang impeachable officer, lalong-lalo na sa halagang umaabot ng 500,000 or more in pesos, ay dapat maingat siya. Confidential nga ang pondo, pero yung mismong liquidate ay hindi na confidential yan. Dapat transparent ang pag-liquidate ng pera. Opo, pero doon po sa pagdi-differentiate, kasi sabi naman ng ibang supporters ng dating Vice President, hindi, pinatunayan nyo bang binulsa ng Vice President? Wala naman eh. So hindi kailangan patunayan na binulsa niya yung pera. Kahit dun pa lang sa issue ng liquidation at maayos at transparent na pagsasabi kung saan napunta, impeachable na yun. Yes, ang aming allegation ay systematic misuse, misappropriation, and irregular liquidation of confidential funds. Opo. Kaya pasok na pasok yun, Alvin. Opo. Ang tawag nga po ng kasamahan po ninyo ay scam, although stricken out from the records. Hindi pala pwedeng ganun, Attorney Chel, Also siguro baka na-carried away lang si Attorney Lorna Capunan nung dineklara niyang scam. Ano pa lang, nandyan yung mga red flag at isa-isa namin na iuupo ang mga testigo na magpapatunay doon sa aming mga allegation sa loob ng Article 1. Pero mamaya po, ay paano yun? Magsasabay po yung impeachment at saka kamoy may hearing kayo sa House. So wala muna kayo sa impeachment, nandun kayo sa House. Kailangan mag-clone na ako para mapuntahan ko yung ano naman po, ang Article 1, ang team leader si Representative Joel Chua. Opo. So, sabi ko sa kanya, sila na muna ang nandun at pupuntahan ko muna itong Committee on Energy. Kasi importante din Importante din po, no? Tama po, kung kailangan maklone tong si Chel, i-clone na po natin. Kaya lang, he cannot be in both places at the same time. Kasi isang katawan lang naman po, no? Kung good luck po mamaya at ipaglaban nyo po ang interes ng masang Pilipino. Ano po? Maraming salamat po at mabuhay mga manggagawa natin. Mabuhay si Congressman Chel Diokno. Maraming salamat, sir. Thank you po si Congressman Jose Manuel Chel Diokno ng Akbayan Party List at House Assistant Minority Leader at isa po sa mga prosecutors ng Vice President Sara Duterte impeachment trial. Radyo Patrol, Balita Alas 7 sa pagbabalik ng Gising Pilipinas Energy! Wala mo nang bate! Good morning! Gising! Gising! Pilipinas!